Sa kasawiang palad ng mga detractors ni VP Sara, wala pong nakitang anomalya ang COA. Ulitin ko po, walang nakitang anomalya ang COA sa confidential fund ng Office of the Vice President. Pinaka-nakakatawa po talaga. Bakit po nyo pagre-resignin yung Vice President? Para saan po? Ano po ang dahilan? Sige nga po. Mas malaki pa po yung boto niyan sa presidente mo. Bakit mo pagre-resignin? Ito Eto, nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. usapan natin ngayon, ito po, no? Pinagre-resign po ng mga tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos, ang ating pong mahal na Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin ito pong mga atake nila kay Sara Duterte, sa mga achievement ni Sara Duterte ay inaatake po nila at ginagawan po ng mga fake news. Actually, panay fake news lang naman po ang atake talaga nila kay Sara Duterte. Pati po yung confidential fund, wala naman po silang atake. Speaking of confidential fund, lumabas na po yung COA year-end report at napakalinaw po, no? Pinature pa po to. Pilit pong pinipiga ng Philippine Star. Kunwari, may anomalya, pero binasa ko po yung article ng Philippine Star sa kasawiang palad, no? Yung pong hinihintay nila, matagal na nila hinihintay. Buhat po na nagsimula sila sa COA. Yan, yung sinabi po nila yan na sana yung COA imbestigahan. Naglabas na po na year-end report sa kasawiang palad ng mga detractors ni VP Sara. Wala pong nakitang anomalya ang COA. Ulitin ko po, walang nakitang anomalya ang COA sa confidential fund ng Office of the Vice President. Pag-uusapan din po natin, ito po, nakakatawa po tong mga again, no, mga BBM and Tambaloslos supporters. Naglabas po sila at galit na galit. Mas mataas pa raw po yung biyahe ni mas marami pa raw yung biyahe ni Pangulong Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos noong first 18 months. Ano po ang epekto nito? Meron po ba tong katotoran? Po natin, no? Ito po, pinagre-resign po nila si VP Sara. Ito po ang pinaka nakakatawa po talaga. Bakit po nyo pagre-resignin yung Vice President? Para saan po? Ano po ang dahilan? Sige nga po. Ang Vice President po, hindi po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. No? Kung palpak po ang pagpapatakbo ng administrasyon sa Pilipinas, aba hindi po Vice President ang dapat ang magre-resign. Ang dapat pong magre-resign kung palpak po. Kung palpak po yung Vice President, yung administrasyon, bakit Vice President? Hindi ba? Hindi ba dapat ang magre-resign yung President? Ngayon lang po ako nakarinig na mag-resign yung Vice President. So hinanap natin, ano ba katwiran ng mga to, no? Ito po, ang dami po nakapormang ganito ngayon, resignation, Sara C. Duterte. Yan po ang kanilang panawagan. Ito po ang sabi ng isa, my wish for 2024. Same po ibig sabihin, pinakakalat po nila to. Pinakakalat nila to na gusto nila mag-resign. Hindi na po dati DepEd Secretary lang. Hindi na po bilang DepEd Secretary, kundi bilang Vice President. Okay lang yung pinagre-resign mo bilang secretary ng DepEd may katwiran Pero yan, binoto yan ng 32 million, mas mataas pa po ang boto kaysa dun sa presidente mo, no? Ikaw na nagpapa-resign, mas malaki pa po yung
boto niyan sa presidente mo, bakit mo pagre-resignin? Ito po ang kanilang katwiran, bakit dapat mag-resign yung Vice President ng Pilipinas. Vice President po, traditionally, wala po nananawagan na mag-resign yan. Kasi traditionally, ang Vice President ay tagahalili lang ng presidente. Pag may nangyari sa presidente, may namatay na presidente, marami na po nangyari niyan. Namatay si Manuel Quezon, naging presidente si Osmeña. Namatay si Manuel Rojas. Sino ba pumalit kay Rojas? Si Elpidio Quirino, no? Elpidio Quirino. Okay. Bakit nyo pagre-resignin? Ito po ang mga katwiran nila. Ayon kay Mr. Win-Win Situation, my wish for 2024 is VP Sara Duterte to resign. Pucha, wish mo lang. Wala kang binigay na katwiran. Talaga mga bobo talaga. Pasensya na po kayo ha. Yan po ang mga natiran tagapagtanggol ni BBM. Kaya nga nag-import na eh. Kaya nga dinadala na sila Rendon eh. Kasi po, wala talaga eh. Wala talaga mahita sa mga tagapagtanggol eh. Wish niya daw. Wish niya daw na mag-resign si VP Sara. Kaya, pagbigyan yung wish, bakit mo naman na wish? Eh wala namang epekto talaga. Ano ngayon kung mag-resign yung Vice President? Eh presidente ang tanga talaga itong mga to. May katwiran pa yung mga ano eh. Alam niyo po natatangahan ako kasi yung panawagan nila dati ng mga dilaw na Duterte resign. May katwiran po yun eh. Bakit po? Pag nag-resign si Duterte, uupo si Leni. Yan yung pinuno nila. Eh pag nag-resign si mga bugok talaga. Kaya talaga wala ka makita ngayon. Nakakatawa pong kalaban to. Dati nag-iinit una, hindi sila nagpapakilala mga tao. Wish niya lang mag-resign. Ano mahihita nyo? Halimbawa, ano mahihita nyo kung magre-resign si Sara Duterte? Madadagdagan ba yung powers ni Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos, ha? Si Bongbong Marcos na nga, ang pinakamakapangyarihan. Mag-resign o hindi si Sara Duterte, walang epekto yan dahil kontrolado ni Bongbong yung gobyerno. Kung palpak ang pamumuno niya sa gobyerno, wala pong epekto yan kay Sara Duterte, lalo na ngayon. Di ba? Eh kahit ba mag-resign, mga bugok, mga big bugok talaga. Ayan, bubuksan ko na nga uli. Ang hirap pala ng ang hirap ng nagsasalita. Ako wala akong nakikita nagsasalita. Mukha rin akong tanga. 1,000 nga nanonood. Wala naman ako nakikita. Hayaan nyo na yun. Hindi po ba nakakatawa yun? Kaya, buti pa yung dilawan mag-isip eh. May pakinabang sila. May pakinabang po sila kung magre-resign si Tatay Digong noon kasi si Leni Robredo magiging presidente. Eh ngayon, pag nag-resign si Sara Duterte, mapapalitan ba si Bongbong Hindi ko maintindihan. Ano po mangyayari? Wala lang. Eh bakit kayo nananawagan? Gaganda ba patakbo ni Bongbong Marcos kung magre-resign si Sara Duterte? Mas mapepeste nga kayo dahil mag-all out na si Sara Duterte. Mahina talaga itong mga kokote, no? Yun ang napunan natin, no? Humina ang kokote. Okay, isa pang dahilan. Ito po, nakakatawa itong mga to eh. Marcos makapili. Kasi siya ay oportunista. Bakit oportunista? Incompetent. Incompetent? Number 1 yan, huy! Huy! Number 1 si Sara Duterte. Huy! Hindi mo ba naintindihan yung number 1 ka? Paano naging incompetent yung number 1? Ha? Number 1. Hindi, dito yung binasa ko. Naawat ako ng misis ko. Mahirap. Nahirapan talaga ako pag may misis ako rito eh. Inaawat ako eh. Okay, oportunista,
incompetent, greedy, power hungry, at traitor. O may show more pa, tika muna. Traitor, my list can go on. Let's just keep it short and simple. Resign BP Sara. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.